Susan, dahil nga Disaster Consciousness Month ay magbalik tanaw tayo ng bahagya. No? Papakita po namin sa inyo ang level ng tubig ngayong mga oras ito dito sa Barangay Tumana. Nasa more or less 13 meters sa lamang po. Patuloy ang pagbaba ng water level dito sa Marikina River. Pero September 26 taong 2009, naalala nyo po ba? Yun yung araw na manalasang Bagyong Ondoy. Ang tubig po dyan ay halos humalik dun sa tuktok ng tulay na yan na nakikita ninyo ngayon. Kaya po itong mga paalalang ito ang magsisilbing leksyon na pinangahawakan pa rin hanggang ngayon ng mga taga-Barangay Tumana. Kaya po hanggang ngayon sa mga nakalipas na taon ay nananatiling zero casualty sila anumang bagyo o anumang monsoon rains ang dumating sa ating bansa. At kaugnay pa rin po ng kanilang paghahanda para sa typhoon season na naman. Ngayong taong ito, makakausap po natin Ginoong Jimmy Segura, kagawad po dito sa Barangay Tumana. Magandang umaga po, Jimmy. Magandang umaga, Sir Ivan. No? Nakikita po natin ang ating mga magigiting na rescuer. Yes, Paano po natin pinaghahandaan yung pagdating ng tag-ulan taon-taon? Well, dahil nasa panahon na naman tayo ng tagbaha, no? So ngayon, ang ginagawa natin, ang barangay ay unang-una, of course, no? Naka-ready na kami. No? In fact, mamaya ay nagpatawag na ng meeting ang aming barangay captain na si Fred Ancheta, no, upang muling revisahin ang aming mga contingency plans, no, reviewin at muli na kaming bumaba uli sa mga constituents, no, para muling ipaalala na tagbaha na. So kinakailangan na nating i-prepare ang ating mga grab and go bag, no, at muli nang magbigay ng mga orientasyon sa mga bata, no? Baka sakaling nakakalimutan na nila yung mga SOPs natin pagdating ng baha. At of course, no, yung ating mga rescue personnel, no, talagang muling nire-review nila, no, yung kanilang mga natutunan sa rescue. Siguro ho, ibahagi lang ho natin para sa mga manonood natin yung Barangay Tumana, paano nyo ho na-maintain. Siguro konting tips po, paano nyo na-maintain ang inyong zero casualty performance ang sa disaster preparedness? Ang pinaka-importante dito, no, yung estratehiya ng pre-evacuation, no. Bagamat naghahanda kami sa rescue, no, dapat still ang aming main strategy, dapat ang mga tao ay nagpi-pre-evacuate, no. Okay. Upon announcement na kinakailangan na mag-evacuate, no, kukunin na nila yung kanilang mga grab and go bags at pumunta na sa kanilang mga evacuation centers. Yan ang pinaka-safe, no, pinaka-effective na paraan para wala tayong casualty. Kagawad Jimmy, maraming salamat at good luck po sa inyo dito sa Barangay Tumana. Ang mahalaga po rito, kaalaman, kahandaan at syempre kooperasyon sa ating mga otoridad. Samantala sa ating pong pagbabalik, alam nyo naman ho dito sa atin, kumpleto tayo, hindi lang baha, kundi maging ang posibilidad ng lindol ay naririyan. Kaya mamaya po magkakaroon tayo ng earthquake simulator dito pa rin sa Marikina. At paalala rin sa ating mga kapuso kung ano mga dapat gawin sakaling tumama itong pinangangambahan at pinaghahandaang lindol. Magbabalik po unang hirit, dyan lamang po kayo.